Alright mga tol, maiinit na balita ulit mula sa West Philippine Sea mga kapatid, no? Ito'y mula sa PTV Philippines, PCG. Nanawagan sa China na ihinto ang scientific research sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Oo nga naman mga tol, natitigas talaga ng mukha nito mga Tsekwa na to. Biruin mo, nagsasagawa ng scientific research sa hindi naman nila bakuran. I-easy natin yun mga kapatid, exclusive, no, economic zone. Dapat doon sa zone na yon, dapat Pilipinas lang ang nagsasagawa ng ganun. So eto panawagan ng PCG. Ngayon, pinansin kaya ito ng China? Yan ang ating aalamin mga tol. Bibigyan natin to ng reaction video and commentary. Bago yan, wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Matagumpay na naitaboy ng Philippine Coast Guard ang malaking barko ng China na nagtangkang lumapit sa Palawig, Zambales. Habang inaaksyon na rin ang natuklasang Chinese research vessel sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone sa Batanes. Si Vel Custodio sa report. Nasa Batanes mga tol, banda dun sa taas. Ito ang kuha ng Chinese research vessel na na-detect sa Canadian Dark Vessel Detection System malapit sa Batanes. Ayon sa Philippine Coast Guard, makikita sa navigation pattern na ang Zhongshan Dashui na halos 5 araw nang nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Humigit kumulang 103.8 nautical miles mula sa Itbayat. Hindi kaya pinag-aaralan nila yung depth nung dagat mga tol? Kasi di ba palibot ng Taiwan yan eh. Di ba nga may balak na silang salakayin ng Taiwan. So inaaral nila kung saan yung mga mababatong area, kung saan yung may malalim at may mababaw para doon padadaanin yung mga barko nila at doon padadaanin yung mga submarine. Ito haka-haka lang naman eh, no? Question lang naman yan mga tol. Di kaya ganun ang ginagawa nila? The Commandant of the Philippine Coast Guard has already directed our Coast Guard aircraft to challenge this Chinese research vessel and for us also to document such unlawful and unlawful activity of the Chinese research vessel in our own exclusive economic zone. Nananawagan ang PCG sa China na ihinto na ang scientific research sa loob ng EEZ sa ibang bansa bilang respeto sa sovereign rights. Tama. Samantala, sa isang video mula sa PCG, makikita ang delikadong pagmaniobra ng China Coast Guard Vessel 3302. Kitang-kita mga tol dito sa video, hindi nila pwedeng itanggi yan. Pero syempre, itatanggi nila yan eh. Kung paano nila, mga kapatid, iniharap, ipinoint no, sa ating barko, yung kanilang barko, na talagang akmang babanggain tayo mga tol. O, tingnan nyo mula sa kaliwa, humarap siya pa kanan papunta rito sa atin. Ito sa sovereign rights. Samantala, Ayan di ba? Nakatutok yung barko, diretso. Kung dumidiretso man yan, hindi tayo mababanggan yan. Pero iniharap nila yung barko nila sa atin. Mabuti na lang mabilis din umandar yung barko natin. sa isang video mula sa PCG, no? makikita ang delikadong pagmaniobra ng China Coast Guard Vessel 3302 Mga troublemaker talaga, no? sa harap ng BRP Cabra, nasa layong 83 to 85 nautical miles mula Palawig, Zambales. Mas malaki ang Chinese vessel, ngunit matagumpay itong naitaboy ng BRP Cabra sa pamamagitan ng mahusay na seamanship ng crew. Nagsagawa ang PCG ng Maritime Patrol mula Sabado alinsunod sa Philippine Maritime Zones Act, UNCLOS at 2016 Arbitral Award. What the Chinese Coast Guard is claiming is that they are also carrying out a legitimate maritime operation in which we are challenging it. We are telling them that they do not possess any legal authority to claim such operation. Tigas lang ng mukha. Yun lang ang possess nila mga tol. Pero pag legitimate documents mga tol, wala sila nun. Wala sila nun. Patuloy ang radio challenge ng PCG laban sa unauthorized patrolling ng China Coast Guard, isang paglabag sa International Collision Regulation na pinirmahan din ng China. O, di ba? Yung anti-collision regulation na yan mga kapatid, alam ng China yan sa maraming pagkakataon na nating napanood. Diba? Habang pinapalayas natin yung kanilang mga barko, sinasabihan nila ang Pilipinas, huwag kayong dumikit. Sumunod kayo sa regulation na anti-collision regulation. Alam nila yun eh. Diba? Alam nila yun. Pero tignan nyo, sa mga pagkakataong ito, sila yung lumalabag. No, binabaliwala nila yung batas na alam din naman nila. Binabaliwala nila yung regulations na sila mismo mga tol, alam nila yun.
no? Matitigas lang talaga sila. As of 7 a.m., ang barko ng China ay nasa layong 96 to 98 nautical miles mula Zambales. We have to do this in order for the international community to be aware that the Philippines is not allowing China to normalize this kind of illegal patrol that they're conducting off the coast of Zambales. Para tayong no, alam mo yung Plants vs Zombies mga tol, yun lang ang kulang natin. Yung mga plants na tumitira. Pero yung bakuran natin mga tol talagang pinapasok ng mga zombie, ang kukulit no. Talagang ayaw nilang magsialisan mga tol. Ang matindi nun, sila yung mga nambobomba pa sa atin minsan. And for us to prove that, we need to challenge them to radio and also to publicize such unlawful activity of the Tama. People's Republic of China. Vel Custodio, So ito mga kapatid, karugtong nitong balitang to, no, sabi rito sa report, ilang opisyal ng PCG magtutungo sa Batanes matapos ma-detect ang isang Chinese Marine Research Vessels. Mga tol, panoorin natin to, yung kaugnay nga doon sa nakikiusap na ang PCG at nananawagan na sa China na itigil na nila yung scientific research nila doon sa may Batanes. No? Panoorin natin to. Agad na umaksyon ang Philippine Coast Guard matapos ang ulat na isang marine research vessel ng China ang na-detect sa Batanes. Ang naturang research vessel halos 5 araw na umanong nasa bahagi ng Batanes. Grabe, ang tindi no, 5 araw na no. Imagine mo mga tol kung tayo gumawa niyan, ano kayang gagawin nila sa atin? Diba? Water cannon, banggain, samantalang yung naaalala ninyo yung BRP Teresa Magbanwa na nandoon sa may ano bang lugar to? Shoal, nakalimutan ko na yung pangalan ng shoal na yun kasi hindi na nababanggit mga kapatid. Skoda Shoal yon, sa may Skoda Shoal, 'di ba? Ang ginawa nila kahit nakaangkla yung barko natin, nakatigil, binangga nila sa tagiliran, binangga nila sa harapan. Pagkatapos ang report nila, tayo daw yung bumangga sa kanila. Ang kukulit no? Ngayon 5 araw na etong scientific research vessels ng China sa may Batanes, nananawagan tayo mga tol, no? Ay goodness. Si Vel Custodio sa Sentro ng Balita Live. Angelique, patungo ng ilang mga opisyal ng Philippine Coast Guard sa Batanes matapos ma-detect ang isang Chinese Marine Research Vessel sa nasabing lalawigan. Ito ang larawan ng Chinese Marine Research Vessel na na-detect ng Dark Vessel Detection ng Canadian government. Ipinakita ng PCG ang pare-pareho o magkakatugmang navigation pattern ng Chinese Research Vessel na Zhongshan Dasui. Halos 5 araw na ang nasabing vessel sa bahagi ng Itbayat, Batanes. Di ba natin kayang palayasin? No? Hanggang panawagan lang tayo, no? Magpapadala na ng aircraft ang PCG at may mandato na rin ang Coast Guard para sa patuloy na radio challenge. Samantala, patuloy na nagsasagawa ng RD Radio Challenge ang Philippine Coast Guard matapos ang dangerous maneuver ng Chinese Coast Guard malapit sa Zambales nitong Sabado. Sa video na inilabas ng PCG, makikita ang delikadong pagmamaniobra ng Chinese Coast Guard Vessel 3302 sa harapan mismo ng BRP Cabra ng Philippine Coast Guard. Naitaboy na papalayo ng PCG ang China vessel ng hanggang 96 to 98 nautical miles mula sa Coast Guard ng Palawig, Zambales kaninang 7 a.m. Grabe no, tindi nila. Nilabag ng barko ng CCG ang Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea kung saan pirmado rin ito ng China. Wala naman silang pakialam sa perma nila eh. Hindi naman nila ino-honor yung perma nila eh. So anong ine-expect nating i-honor nila? Yung batas na napanalunan natin, itong arbitral ruling, di rin nila i-honor yun. Yung sarili nga nilang perma, di nila ino-honor eh. What the Chinese Coast Guard is claiming is that they are also carrying out a legitimate maritime operation in which we are challenging it. We are telling them that they do not possess any legal authority to claim such operation. At tulad nga no sinabi natin kanina mga kapatid, di ba? Yung claim nga kasi ng China, nagsasagawa sila ng legit na pagpapatrol sa EEZ natin dahil yan nga daw ay pasok sa kanilang 10-dash line which is ang tinuturing nilang teritoryo nila. Pero yun nga ang china-challenge ng Pilipinas, di ba? Wala silang maipapakitang kahit anong dokumento
na aprobado o sinasang-ayunan ng international law, sinasang-ayunan ng UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, which is a signatory state din sila, nakapirma din sila doon mga tol, na nagsasabing na etong ginagawa nila ay legal. Kasi illegal talaga mga tol. 'Di ba? Lagpas-lagpasan na sila doon sa kanilang 200 nautical miles exclusive economic zone. Etong lugar na to mga tol na kanila pinaglalayagan sa Pilipinas na yan eh. Wala silang legal na maipapakitang kahit anong dokumento maliban lang doon sa serving nilang claim na historical claim o historical rights. Na kahit naman sinong bansa pwedeng gumawa ng ganun eh. 'Di ba? Lalong-lalo na sila mga tol na sanay na sa mga ganitong gawain, 'di ba? 1947 lang nung sinimulan nilang ano yan eh, guhitan yung 9-dash line na yan, 10-dash line na nga ngayon eh. Okay, kamakailan lang eh, 'di ba? Para 1947 kakatapos lang ng ikalawang digmaang pandaigdig mga tol. O ngayon, eto ginagawa nila, 'di ba? Walang pakialam sa batas. Tapos yung mga maniobra nila na nilalabag din nila yung regulation, yung anti-collision regulation, nakapirma din sila doon. Ilalabag din nila mga tol. Grabe talaga. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo sa mga balitang to mula na ating napanood mula rito sa PTV Philippines? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.